Isang umaga noong Disyembre, may isang barkong nahihirapang dumaan sa palipulikong Ilog Pasig. Ito ang Bacoortab, ang papunta sa lalawigan ng Laguna. Buenos días, Kapitan, ba't maluwat ang ating pagdaloy? pasensya na po, Dunya. Mga matamaan natin ang mga... Mga kapatid, simpleng lunas lamang ang kailangan. Nagtataka nga ako kung bakit wala pang nakakaisip nito. Buksan lamang ang isang bagong ilog sa paghukay lamang ng isang kanal. At sa gayon ay, isarado na lamang ang Ilog Pasig. Paano naman ang mga salapi at manggagawa? Paggawa ito sa mga bilanggo. At kung kukulangin ay, ipakilos ang buong bayan, bata't matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Yak ako na hindi maghimagsik ang mga pulong ito. Ibang kwento naman sa ilalim ng kubyerta. Rinig na rinig ang makina ng barko at ramdam na ramdam ang singaw ng mga tao. Oh, Basilio! O Kapitan, Kumusta na pala ang binubuong akademya ng isang wikang Kastila? mabuti naman po Kapitan. Nakahanda na po ang mga guro at mag-aaral. Mukhang hindi yata matutuloy yan kasi hindi ba tukod si Patricia Bella? Ngunit nirigaluhan na namin ang 2 kabayong kustadyo sa General at nangakong tutulungan niya kami. At saan naman kayo kukuha ng pondo? Pag-aambagan ng bawat isa sa amin at ang mga kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makarain. Mabuti naman kung ganoon. Sana pagtanong ka rin sa inyo ng mga plano. O paano? Una na ako. Sige Kapitan. Tila ay nagkakatuwaan kayo yan. Maaari ba ang sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Ay kinagagalak pa namin. Bueno, baka gusto nyo akong saluhan ng serbesa doon. At uminom. Maraming salamat, Ginoo. Subalit, hindi kami uminom ng alak. Hindi umiinom. Sabi nga ni Padre Camora na masama raw ang puro tubig lamang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Camora na tubig na lamang ang inumin niya kaysa sa alak. Mas ikakabuti pa ng lahat. Alam namin na ang tawag sa aming mga Pilipino ay tubig at sa mga Kastila naman ay apoy. At alam naman natin ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? Kailan naman mangyayari ang mga kababalaghang ito? Hindi ito kababalagan, Senyor. Ito'y batas ng kalikasan. Bueno, barato namin. Parang namumukhaan ko ang taong yun. Siya ang kayumangging kardinal na matalik na kaibigan ng Kapitan General. Ah, ganun ba? Kapitan, saan banda namatay si Guevara? Navarra? Ibarra. Crisostomo Ibarra. Ayon sa kwento, Mamanos rapido! Habulin ng mga taksil! Bilis, Elias! Habulin sila! kailangan natin makatakas si Senyor Ibarra. May naisip akong paraan. Magpalito ng namit upang malito sila. Bakit naman? Upang isipin nila na ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman ikaw mapahamak. Wala na tayong naisip na paraan. Naubusan na tayo ng oras. Kailangan na nating tumakas. Ayun, si Crisostomo Ibarra! Papunta na sa bangka! Habulin natin sila!
Tulak natin to, Ginoong Ibarra. Tago ka dito sa ilalim ng bangkas, Ginoong Ibarra, upang hindi ka makita. Paano ka? Huwag mo akong alanganin. Elias, mag-ingat ka. Akala mo siguro hindi kami asintado, Ginoong Ibarra. Labing 3 taon nang nakalipas. Ano naman ang nangyari sa kanyang bangkay? Sinama sa kanyang ama. Di ba't sa siyang pinipostero? Iyan ang matatawag kung isang murang paglilibing. Sinasabi ko sa inyo. Sa isang masukal at malawak na bahagi ng kagubatan, nakatira si Tandang Selo at ang kanyang anak na si Kabesang Tales. Totoo po ba tayo, hindi nagsapat ang aking pera sa aking pag-aaral? Pasensya na huli. Pangako ko sa laboratory papadala kita sa Manila. Para makapag-aral. Tay, saan ka pupunta? Bakit ka pa nagtatanong ng itak? Di ba pinagpapawal yan? Kailangan kong bantayan ang ating pinaghirapan. Tumigil ka! Ba't may dala kang sandata? Di ba't pinagbabawal namin yan dito? Sumama ka sa amin! Pagkatapos ng isang mahabang biyahe, galing sa Maynila ay nakarating na rin si Basilio sa bahay ni Kapitan Tiago. Pagbukas niya ng pinto, ay may sumalubong sa kanya. Basilio, may balita ko sa iyo. Ano po yun? Nabihag si Kabisang Tales. Bakit naman po? May dala daw siyang sandata kaya sila nakulong. Ganun po ba? Paalam, Nay. Hanggang sa sunod na muli. Paalis na sana ang binata nang may narinig siyang kaluskos ng dahon at nakaaninag siya ng isang anino. Matutulungan ko po ba kayo, Ginoo? Labing-3 taon na po ang lumipas nung nilibing natin ang aking ina sa pook na ito. Mamalayan mo ba kung sino ako? Isang taong napakadakila. Isang taong pinalalagay ng lahat, maliban sa akin, na napatay na. Isa itong lihim na maaari kong ikamatay. Ano po ang balak ninyo? 13 taon ko na itong pinaplano. Ba ang balak ninyo? Hindi po ba kayang solusyonan sa mapayapang paraan? Kabataan. Hinihiling niyong lumaganap ang wikang Kastila? Ano bang hinahangad niyo? Naturuan ang lahat ng wikang Kastila ay magkakaroon ng pagkakaintindihan at mapapalapit ang mga pulo sa pamalaan. Basilio, anong iisipin ng iyong ina at kapatid? Gusto ko lang po ng tahimik na buhay. Araw na magbago ang iyong isip, hanapin mo ako sa eskolta. Hihintayin kita. Pagkamulat ni Huli ay tiningnan niya ang rebulto sa tabi ng kanyang kama kung sakaling nagpadala ang birhen ng 250 piso na kailangan niya ngunit walang nandito.
na ako sa kolehiyo. Ang amo ko'y marunong magkastila. Hindi kayo makatagpo ng ganito kamurang paralan. Pagkatapos lumuwas ni Huli, ay tiningnan ni Tata Selo ang mga taong nakabihis para makapamasko at magsimba. Pagkatapos ng ilang minuto ay dumating ang kanyang mga mag-aanak. Maligayang Pasko, Selo. Ayos ka lang ba? Anong nangyari sa'yo? Ay, napipi. Nakarating sa bayan ang balita ng kasawiang palad ni Tandang Selo. Nagsaya ang mga praile dahil sa pagkapanalo nila sa kustodiya laban kay Kabesang Tales. Sinamantala nila ang pagkabihag dito upang ipagkaloob sa iba ang lupain nito. Nakituloy ang mga alahas na si Simon sa bahay ni Kabesang Tales. Sa kabila ng paghihikahos ay hindi pa rin nalilimutan ni Kabesang Tales ang kaugaliang Pilipino, kaya't hindi magkanda-toto sa panauhing dayuhan. Dumating sa bahay ni Kabesang Tales ang mga mamamayan ng San Diego at tiyanin upang bumili ng alahas kay Simon. Ayaw ninyo marahil ng mga lahas na pangkaraniwan o huwad lamang? Siya nga. Mga brilyante. Matatandang brilyante. Mga bato sa una. Marahil naman at ako ay may mga matatandang alahas. Mga kwintas ni Cleopatra na sadyang nakuha sa mga piramide ng Ehipto. At mga singsing ng mga senador at ng mga ginoo na tiga Roma na natagpuan sa mga guho ng Kartago. Bawat isa ay pumili ng kanya-kanyang naiibigan. May kumuha ng singsing, may kumuha ng relos, at may kumuha ng agnos. Kayo, wala ba kayong ipagbibili? May pagbili na lahat ang mga lahat ng aking anak. At ang natitira ay wala ng gaanong halaga. Matapos mahalughog ang maraming kahon, ay natagpuan ang hiyas. Sinuri ito ng mabuti ni Simon. Ito ang agnos na isinuot ni Maria Clara noong pesta sa San Diego. Ibig ko ang pagkakayari. Magkano mo ito ipagbibili? Naiibigan ko ang agnos na ito. Tumatanggap ba kayo ng 100 piso o 500 piso? Kung ako ay pahinutulutan ninyo, punta ako sa bayan upang isanggun sa aking anak. Ako, bago dumilin. Ngunit habang paalis si Kabesang Tales, ay natanaw niya ang praile na tagapangasiwa ng lupa, kasama ang lalaking nagmamay-ari ngayon sa kanyang lupain. Sa kanyang galit, sinundan niya ang dalawa na patungo sa kanyang bukirin. Isa sa mga huling araw ng Disyembre, naglalaro ng treselyo sa sala ang mga opisyal. Pinag-uusapan ang tungkol sa pagtuturo ng wikang Kastila. Magpangas na yun. El Dicio es sospechoso. Kapitan General, alalahanin ninyo na ang wika ay isang mahalagang sanggata. Pobres estudiantes. Si Quiroga,
Isang negosyanteng inchik na naghahangad magkaroon ng konsulado ang kanyang bansa. Senyor Simon, aking lugi, aking bagsak. Ano? Nalugi kayo at bumagsak, Quiroga? Pinagtanggol kita mula sa mga opisyal. At ang manggugulo idaan mo sa akin. Siya nga pala, Quiroga. May papasok akong ilang kahon ng mga baril at itago mo ang mga ito. Ngunit makahanip niyan. Baka ako'y mapahamak. Ako ang bahala doon. Naiintindihan mo ba? Oh, siya. Basta't ako hindi sabit niya. Si Placido ay naglalakad at nakita niya si Simon. Mang Simon, hihingi ako sa'yo ng tulong. Ibig kong maging malaya. Ako'y manggugulo, alang-alang sa alaala ni Maria Clara. Ang hindi kakampi sa amin ay ituturing bilang isang kaaway na dapat paslangin. Gusto kong ikaw ang magtakas kay Maria Clara habang nagkakagulo ang lungsod. Ngunit Ginoong Simon, ayon sa balita, si Maria Clara ay nagpakamatay na. Patawad po, patay na po siya, Ginoo. Hindi maaari! Matay siya nang hindi man lang laman na ako'y bumalik. Sa ospital, nakasalubong ang isang profesor. O Basilio, nasa piging ka ba kagabi? Hindi ho, dahil sa mga kalagayan ni Kapitan Carlo at kailangan niyo siya samahan. Mabuti naman kung hindi ka naparoon. Ngunit ikaw ba ay kasapi ng kapisanan ng mga mag-aaral? Nagbabayad po ako ng butaw. Ang maipapayo ko sa iyo ay tumiwalag ka agad. Sunugin mo lahat ng mga papeles na maaaring manghamak sa iyo. Wala naman akong ibang papeles, kundi mga pangklinika lamang. Nang huminahon agad si Basilio, ay nagpasya siyang magtungo sa universidad upang alamin ang kanyang kalagayan at ang kanyang pagtatapos. Balita, Tadeo? Isang linggong walang klase. Walang klase. Bakit? Anong nangyari? Dahil ipinakulong ang mga kasapi ng kapisinan. At ikinatutuwa mo pa yun? Nang malapit na siya sa bahay ni Makaraig, napansin niya na nakagapos si Makaraig kasama ng dalawang bantay.
lumapit si Basilio. Isang mag-aral ng medisina at nakatira sa Calle Analogue. Mainam at kami nakatipid ng lakad. Sa pagkakabilanggo ni Basilio, yumao na si Kapitan Tiago. Kaya si Huli na ang kumilos upang matubos si Basilio, ang minamahal niya. Sila'y nagdesisyon na humingi ng tulong kay Padre Camora. Uli, alam ko na malikot sa babae si Padre Camora. Ngunit huwag kang mag-alala, nandito naman ako. Para to kay Basilio. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, Sa ngalan ng Ama, sa Anak, isang pag-ibig ang napawi kay Sagani nang malaman niyang ikakasal ang kanyang irog kay Juanito Pilaez. Nagsimulang nagdatingan ang mga panauhin. Maging ikapito ng gabi, nauna ang mga mababang kawani ng pamahalaan at kasunod ang mga matataas. Pagkaraan noon ay dumating na ang bagong kasal, kasama sina Doña Victorina at dumating na rin ang general. Kawawang Isagani. Samantala, si Basilio ay nasa harap ng bahay at pinapanood ang mga nagdaratingan. Naawa siya sa mga inakala niyang mga walang malay na mamamatay roon. Naisip niya na bigyan ng babala ang mga naroon. Ngunit siyang pagdating ng sasakyan ni na Padre Salve at Padre Irene ay nagbago ang kanyang isip. Hindi ako dapat magmalabis sa pagtitiwalang inilagak sa akin. Ako'y may utang na loob sa kanya at sa kanila'y wala. Siya ang humukay ng libingan ng aking ina na pinatay nila. Ako'y nagpakabuti. Pinagsikapan kong magpatawad. Anong ginawa nila sa akin? Mga matay na nga silang ang aming pagtitiis. Pagkaraan noon ay namataan niya si Simon na dumating. Taglay ang lampara ng kamatayan. Tumungo sa hagdanan si Simon na nakayuko ang ulo tila may iniisip. Parang nag-aalinlangan sa pagbalik sa hagdan. Ngunit nagtuloy rin ito. Hanggat hindi siya nananaig, walang panganib. Isagani, anong ginagawa mo rito? Lumayo ka na. Alang-alang si Diyos Isagani. Ika, lumayo ka sa bahay na yan. Bakit ako alis? Bukas maiba na siya. Isagani, ang bahay na yan ay may dinamita. Nasasabog anumang saglit. Ngunit, maiba na siya bukas. Juan Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang bero naman ito. Ano nangyayari siya, Padre Salve? Ito nga ang sulat kamay niya. Ito nga ang dagda ni Ibarra. Ipinalagay ko ang kahulugan ng sulat na ito. Napapatayin tayo ngayong gabi. Baka nasunin tayo.
Tumidilim na ang ilaw. Ibig ba ninyong habaan ng metsa, Padre Erene? Magnanakaw! Magnanakaw! Isang revolver! Madali! Mga kasama, ito na ang udyap! Sulong! Senyor Simon, masamang balita. Hindi natuloy ang pagsabog dahil pinigilan ito ni Sagani. Ano? Paano nangyari yun? Elias, mag-ingat ka. Paano ka? Unahin mo ang sarili mo. Para sa bayan! Umuwi ng bahay si Benzaib matapos ang kaguluhan. Isinulat niya ang mga pangyayaring ilalathala sa payagan. Ayokong umalis si Kapitan General na dala ang masamang karanasang iyon. Papalabasin kong isang bayani si Kapitan General at maging sina Padre Irene, Don Custodio at Padre Salve. Ipapamukha na matapang at hindi takot sa malalaking panganib. Pumunta si Benzaib sa Kapitan General upang ibigay ang ginawang artikulo. Hindi ko to papayagan dahil alam mong ipinagbabawal ang paglalabas ng mga masasamang pangyayari sa kasalan. Bakit hindi ito pinayagan? Sapagkat hindi naman ito aabot sa Espanya. Nilusob na ng mga tulisan ang bahay pahingahan ng mga praile sa Pasig. Agad na pumunta si Benzaib kina Padre Camora. Hingi mo kami na sumapi ni Matanglawin at pamunuan ng Kastilang, kaibigan ni Kapitan General. Dinalaw ni Benzaib si Don Custodio. May katotohanan ba ang mga balita? Hinahanda ko na ang kaso laban kay Simon. Sapagkat saan ko siya matatagpuan? Paano ang mga brilyante? Ang alahirong si Simon ang may salarin. Sus Maria Josep! Nagipagsuso siya upang manggulo at patayin lahat ang Espanyol. Ah, nauunawaan ko na ngayon. Kaya Kagabi? kagabi, habang naghahapunan kami, ay namatay ang lampara. Ngunit may dumating at tinanga ito. Ang magnanakaw at hindi nahuli. Ay, Mautang, pabayaan mo silang lumakad. Halatang bago ka sa tungkulin mo. Walang alinlangan, higit na may pagsaalang-alang. Napakatanga mo naman. Ginagawa natin to sa kanila para matuto silang maghimagsik o sa pilitang tumaas. At sa ganun ay... Fuego, Carolino, pakita mo ang puntere mo. Barilin mo! Malungkot na tumugtog ng kanyang armono si Padre Florentino. Dumating ang telegramang sinasabing may Kastilang darakpin. Si Simon ay tinutukoy ng telegrama at ito ay dumating sa kanyang tahanan. Natigil sa pagtugtog si Padre Florentino. Bakit? At para saan ang mga iting iyon? Bakit sa akin pa siya lumapit?
Kung gayoy, siya ay mayamang mag-aalahas. Paano ko siya maililigtas? May Diyos na gumagabay sa atin. Di ba? Oo. Lagi siya nakagabay sa atin. Gusto kong magpakabisag. Ayokong mamatay ng may kasalanan. Mamayang alas 8, darating sila. Para takipin ako. Bukay man o patay. Makikinig ako. Totoong bumalik ako rito upang magiganti at pagbayarin ang mga makasalanan dito sa ating bayan. Nasawi ang aking ama at nawala ang aking kapangyarihan nang umibig ako kay Maria Clara. Sa tulong ng mga kayamanang ibinaon ko sa gubat, ako ay nakapunta sa ibang bansa. Nagsumikap, nangalakal, upang sa aking pagbalik ay may kapangyarihan akong taglay at hindi lamang nagpalit ng ngalan. Ako, si Crisostomo Ibarra. Ako'y nagkamali. Patawad. Tayo ay mahal ng Diyos. Tayo ang kanyang tinanggap bilang kanyang mga anak. Kaya't alam ko, ikaw ay kanyang patatawarin. Sa kapangyarihan na pinagkaloob sa akin bilang isang pare, nawa ikaw ay patatawarin. Katotohanan ba ang balita? Ito na ang hudyat! Sulong! Pangit! Ito na ang hudyat! Sulong! Kuya, kita magulan. Mga ngolkig mangga, guys. Pagkaon na din ako. Kuya, pili magulan. Kuya, anak na rin Justin. Guys. Uy, napagwapo! Tuwapon, pahingin tulutan ninyo. Pahintulutan. Sige, practice na, practice. Kung ako ay pahinto. Pahintulutan. 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 Sige na. Babalik. Ay, wait lang! Isa na lang kasi. Juan Crisostomo Ibarra. Sino siya? Nandiyan lang. Ay, huwag na lang, magmag nga. Ikaw, nakatanga mo naman. Kapitan, saan banda namatay si Guevara? Nabihag daw. Dampi. Mama called the doctor and the doctor said, pagbilang kong 3, nakatago na kayo. Nakaupo, subukan nyo. Madali na, may tasulay ulan. Kumusta na pala ang binubunong akademya ng isang wikang Kastil? Ba't ka pa Ba't ka pa nagdadala ng itak? Ay, magkatawa! Ay, magpamano. Hey guys! Happy Tala Size. Hello! Welcome to another vlog! Hindi, masuma!